Welcome to Donmar TV News Channel. Ito'y tungkol sa balita ni BBM na mayroong isang reporter na nag-ambush interview kay BBM na ipinalabas ng mga media na hindi raw pinapansin ni BBM ang ganitong klaseng mga tanong. Yan ang una nating itatalakay. Pangalawa, may isang artista, itong si Kim Chiu, may statement sa BBM BBM camp, no? Talagang mag-react tayo dito kasi natatawa ako sa statement ni Kim Chiu. Okay? Pero bago natin i-play itong video na ito at bago natin itatalakay yung sinabi ni Kim Chiu, mag-like muna. Okay? Like and share this video para kakalat itong mga galawang pampolitiko, mga kagaya nitong paninira kay BBM. Okay? So, ito, una, may reporter. Hindi ko nga ma-identify kung saang media siya, sa News 5 ba ito or sa Rappler ba itong babae. Kayo nang mag-identify sa boses ng reporter. Nag-ambush interview siya kay BBM pero hindi siya napansin ni BBM. Pinakalat ito ngayon ng mga media na si Bongbong Marcos raw ay hindi pinapansin ang mga ganitong tanong. Kasi ang tinanong ng reporter, no, ay tungkol sa estate tax, no? Sabi niya, "Sir, ay panoorin natin itong video mamaya kung ano talaga yung detail sa pagtanong, no? Basta ang thought is tungkol sa estate tax, kung babayaran ba ni BBM pag manalo, parang ganun yung tanong, no? Ang sa akin naman, no? Matino ka ba naman na reporter na magtatanong tungkol diyan sa estate tax na nagsiksika na nga? Hindi ko ma-identify kung saang lugar nagrarally si BBM dito, pero parang siksikan talaga sila. At itong reporter wala sa lugar nagtatanong tungkol sa estate tax. Natural, hindi yan masasagot ni BBM. Okay? Ipagtatanggol ko talaga itong si BBM kasi gagawin na naman nilang may kasalanan itong si BBM dito. No? So, tinanong niya si BBM, "Sir, babayaran niyo ba yung estate tax na 203 billion?" Alam mo naman na hindi yan masasagot dahil nagsiksikan. Mataas na answer yan. No? Mataas. Hindi yan masasagot ng isang sentence lang. Hindi yan masasagot ng isang word. Talagang mataas yan at nagsiksikan. Tapos si BBM pa ang may kasalanan sa mga ganyang tanong ninyo. But in fact, that 203 billion estate tax, bayad na yan. Okay? You try to research in the internet, bayad na yan, 203 tax. No? Mga 22 na mga ari-arian ng BBM, binigay na sa gobyerno. Tapos may 8 na ari-arian pang, so 30 lahat na naibigay na ng pamilyang Marcos na mga ari-arian. Okay? So, parang paninira lang ang ginagawa ng reporter na yan. Para sa akin, reaction ko yan, ha? Ba't ka magtatanong ng estate tax? Siksika na nga nagmamadali si BBM kasi ang safety yung pinanguna ng mga bodyguards or sino man yung nag-alalay kay BBM, no? May tao pang sumagot doon Sabi, "Ma'am, wag na yung mga ganyang question dito." Yung reporter sinagot yung reporter, sinabihan siya ng mga tao doon na wag yung mga type of question dito na alam nyo namang magsiksikan. Common sense kayong mga reporter, no? Kung talagang you are really educated, kasi lagi kayong naninira kay BBM lagi nyong sinasabihan si BBM na fake yung kanyang diploma. Ngayon ko sa inyo, I will throw back your kung kayo mga reporter, kung nakatapos kayo ng eskwela,
matino ba yung isang reporter na nagtanong ng tungkol dyan sa estate tax na malaki, mataas yung masagot ganyan, yung mga tanong na ganyan ba? Mataas yung sasagutin at tatanungin mo yan sa gitna ng siksikan? Grabe, grabe naman kayo. O talagang ipinalabas nyo lang sa video na may kasalanan na naman si BBM na hindi kayo sasagutin. Di ba? Wala. Grabe naman. Kasi yan ang reaction ko dyan. Linagyan nyo yung kulay na hindi nakapasagot si BBM. Hindi ka nga naririnig kasi malakas yung sound system, nagsiksikan pa, at yan mo pa ang tinatanong na, Sir, babayaran nyo ba yung estate tax na 203 billion? Grabe naman. That kind of question, no? Kung talagang nag-graduate kayo sa journalism or reporting, yung anong klaseng course yung pagiging reporter, nasa matino ka bang reporter na magtanong ng isang lugar na sobrang seksikan, yung tanong mo, hindi yan masasagot na isang sentence, be practical naman, magtanong ka. Kung masasagot ba yan ng isang lugar na siksikan, na alam naman na safety ang kanilang pinangunaan na makaalis ka agad kasi ang daming tao eh. Oh. 'Di ba? Hindi ka talaga mapapansin sa ganyang klaseng situation. No? So, panoorin natin ha kung gaano kabastos itong reporter magtanong at talagang may para sa akin sinadya talaga niyang magtanong at i-video niya para may i-post siya na naman na trending na. Okay, ito yung nangyari guys. Sir! Sir, lang po. Sir, two questions, sir. Sir, should you get elected, what are you going to do with the 200 billion unpaid estate tax, sir? Sir! Huwag nyo na may sabay yung mga tanong na ganyan dito. Huwag nyo lang itanong yan, sikip-sikip na dito eh. Sir! Bukas na ng konti, walang aircon sa loob, mainit. Oh, di ba? Klaro, nagsiksikan, hindi siya narinig. Ang lakas ng ng sound system. Sinabihan siya, huwag niyong itanong sabay-sabay yan. Nagsiksika na nga dito. Yan ang nagsabi ng isang tao dyan sa tabi niya. No? Again, i-play natin. Hindi nga niya marinig ang sarili niyang boses. Sir, two questions, sir. Sir, should you get elected, what are you going to do with the 200 billion unpaid estate tax, sir? Pati yung reporter na nagtanong, sumigaw na nga kasi nagsiksikan, ang ingay pa ng lugar. If you have manners, hindi ka ganyan magtanong. Sir, paawa effect. Nasaan yung ating values dyan sa pagiging reporter? Ambush interview nga yan. Pero in that situation, hindi yan pwedeng sasagutin ang tungkol dyan sa estate tax. That's not answerable by yes or no. Huwag nyo na may sabay yung mga tanong na ganyan dito. Huwag nyo lang itanong yan, sikip-sikip na dito eh. Huwag mo nang itanong yan, ang sikip-sikip pa dito. Sino ka mang reporter? Ang BO mo talaga. Yan lang ang masasabi ko. No? Ang BO mo. Wala ka talagang respeto sa mga ambush interview. So, yun lang guys, no? Talagang ipagpatuloy mo na lang natin yung kay Kim Cho na rin ha. Ito yung sinabi ni Kim Cho. Quote unquote, Kim Cho, this is April 29, 2022. Quote unquote, Kim Cho, curious lang po, bakit parang mas si Sir Spokesperson yung laging sumasagot, nakikita at humarap? Siya po ba yung tatakbo?
'Di ba campaign period pa lang, dapat yung nag-a-apply yung sasagot just like in any other job application or job interview. Okay, Kim. Idol ka namin pero medyo may kamalian ka dito, Kim. Okay? Ang spokesperson, Kim, from the word itself, spokesperson. Yang mga kandidato na yan, especially when you are running president or vice president, talagang may mga spokesperson yan. Kasi sometimes hindi na nila masagot sa sobrang daming media, sa sobrang daming mga tanong sa media. Kaya spokesperson ang tawag dyan. Okay na ba, Kim? Okay? Kahit nga yung presidente, ang spokesperson si Harry Roque noon, di ba? Oh. Si Bongbong Marcos naman, ang spokesperson niya si Rodriguez, Sir Rodriguez. Okay? Attorney Vic Rodriguez. Bakit parang mas si Sir spokesperson yung laging sumasagot? Natural, spokesperson. Yung answer mo, nasa question mo rin. Na spokesperson. Kaya nga tinawag ng spokesperson. Okay? Nakikita at humarap raw. Tatakbo. Di ba campaign period pa lang, dapat yung nag-a-apply yung sasagot. Kim, mismo si BBM, sumasagot yan. Pero there are times na ang media nagtatanong sa spokesperson ni BBM. Kaya sinasagot lang. Okay? Alangan naman, tatanungin si Vic Rodriguez. Bongbong Marcos, anong gagawin mo sa estate tax, bla 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 bla. Tinanong si Attorney Vic. Mga media rin naman ang nagtatanong kay Attorney Vic. Sir, anong tungkol sa estate tax ni Bongbong Marcos? Alangan naman sasabihin ni spokesperson Attorney Vic Rodriguez. Tatawagan muna natin si BBM, siya ang pasagutin natin kasi siya yung tumakbong presidente. Alangan naman ganun, Kim Cho. Grabe ka naman. Kim Cho, sometimes, hindi ko naman sinabing bobo ka, pero sometimes, you use your head. Okay? Mag-research ka muna kung anong ibig sabihin ng spokesperson. Okay? Hindi ko napatagalin kasi ayaw kitang i-bash. Research ka, Kim, ng marami para hindi ka magkamaling sagot ng kagaya nito. Okay? So, yun lang guys. Pinagtanggol natin si BBM dyan sa isang reporter na binastos na naman kung paano nila inambush interview na ipapalabas na naman yan na may kasalanan si BBM. Hindi kami, wag kami. Kasi alam namin, dahil dito sa social media, ang katotohanan ay lalabas. Okay? So, like and share this video para kakalat itong video na ito sa friends and families natin, especially sa BBM supporters. Mag-subscribe na rin sa channel Donmar TV para updated kayo sa mga sa mga videos ko at hit the notification bell para updated kayo, ma-notify kayo sa mga latest video. Nakagaya nito, na hindi tayo papayag na i-bully lang nila si Bongbong Marcos. Okay? So, hanggang dito na lang. Have a great day. God bless everyone. Happy Sunday. See you in my next video.